Everybody say, praise the Lord. Let us all stand. Let us now proceed to our opening prayer. Hallelujah. How great thou art. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. Narito naman po kami muli sa inyong sanktuaryo upang muni-munihin naman po namin ang inyong mga banal na salita na siyang buhay at makapangyarihan. Ayon po sa inyong mga banal na salita, the Word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrow, and it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Pagpalain niyo po, Lord Jesus, kahit paman ang inyong mga anak na patuloy na nakikinig dyan po sa inyong mga banal na salita, na siyang maghuhugas ng bawat kaluluwa, spirituality, ng lahat ng inyong mga anak at patuloy na magtitibay kahit naman sa pananampalataya ng bawat isa. Kaya dalangin ko po sa inyo, be with us, O God, in thine own mighty way. Bless everyone this morning, dito man sa Pilipinas, sa labas man ng bansa, saan man naroroon ang inyong mga anak sa buong sanglibutan. Bless them, O Lord. Thank you for all these things. Kayo po nagsabi, ano man hingin nyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Let us read Psalm 65, 4 and 5. Ibasa po, Sister Joy. Praise the Lord. Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God, of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea. Praise the Lord. Ayan. So, mapalad po ang sino man na pinipili na ito po ay kanyang binibigyan ng pagkakataon upang lalapit sa kanya, sapagkat sila ay pupunta at papasok sa kanyang sanctuaryo or court or church. Sila po ay masasatisfy ng goodness dito po sa kanyang house, kahit paman sa kanyang banal na templo. So, mapalad ang sino mang binibigyan ng pagkakataon na makarating po sa kanyang presensya. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi lahat ng tao na nagkakaroon ng ganong oportunidad, kaya sino man sa atin na tinatawag ng ating Panginoong Diyos ay samantalahin po natin ang pagkakataong ito. Although lahat ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makakilala sa Kanya, makarinig sa Kanyang mga banal na salita, subalit ayon sa Kanyang mga banal na salita, many are called but few are chosen. Kasi marami kasing hindi po mapapansin, no, sa Panginoon. Lalo't na pag ang tao walang problema, kapag ang tao ay maraming pera, no? Pag ang tao ay malusog, so, para bagang feel nila na they don't need God in their lives. Kaya sometimes itong mga problema natin, itong mga sakit natin, this is blessing in disguise. Dahil ito yung nagko-cause sa atin na lalapit sa Panginoong Diyos. At sa ating paglapit sa Panginoong Diyos, hindi lang pala solusyon ng problema ang ating makakamit, hindi lang kagalingan ng ating mga sakit, hindi lang pag-provide ng ating pangangailangan. Meron pa pala na mas higit pa dyan na ating maangkin.
Kaya mapalad talaga ang tao na tinatawag ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, there was a time na yung isang membro ko dito, na isang taxi driver, siya po ay nakapagpasahero ng may problema. Bakit? Nung pinasok ang pasyente sa sasakyan niya, sa taxi niya, according to him, it took for almost an hour bago napasok yung pasyente. Bakit? Sobrang laki? Hindi naman. Dahil tumitigas yung katawan. Mahirap i-bend yung kanyang mga tuhod, yung mga kamay, para bagang uncontrollable. No? Kaya nahirapan silang paano ipwesto sapagkat ito pala ay isang demon possessed. Nung sila po ay nakasakay na sa taxi, nag-testimony po yung ating membro. Sabi niya sa mga nagdala sa pasyente, "Sir, ma'am, parang may problema ang inyong pasyente. Maniwala ba kayo sa kapangyarihan ng Diyos?" "Opo," sabi nila. "Dadalhin ko po kayo sa aming missionary." Yun, dinala nila doon sa church. So God caused them to approach God. Kaya mapalad sila. Ano pala yung pasyente na yun? Ganito po, siya po'y isang estudyante. Nag-aaral dyan sa University of Mindanao. Nung siya ay nasa 4th year college na sa accountancy, siya po ay sinaniban ng masamang espiritu. Habang nag-aaral po siya, meron po siyang nakikita na isang lalaki na gwapong-gwapo na nagdadala ng sasakyan. Alam mo, pag ang lalaki gwapo pa, meron pang magandang sasakyan, magarang sasakyan. Yung ibang babae, parang kampante sa lalaking yan, capable buhayin. No? Kung sakali mang makatuluyan sila. In other words, nang ligaw sa kanya yung lalaki. Nakikipag-usap sa kanya halos araw-araw. No? Subalit, hindi nakikita ang lalaki sa ibang mga kaklase niya. Siya lang ang nakakakita po nito. So pag siya ay makipagsalitaan na doon sa lalaki na nangliligaw sa kanya, nagmumukha siyang luka-luka dahil nakikiusap sa wala naman tao. Dahil siya lang po ang nakakakita. Kumbaga pa siya yung nagustuhan ng lalaki na yon. So yung lalaki na yon matatawag nating not like ours. Kung sa sanglibutan pa, inkanto. Ano pang tawag dyan? Yung fallen angel, nagpapanggap. So hanggang yung babae na yon, na nagngangalang Fretzy, na in love, doon sa lalaki. Kaya mag-ingat kayo mga babae, baka may mangliligaw dyan sa inyo na ikaw lang ang nakakakita. Tapos yung iba hindi, ay huwag mo nang entertainin yan. Kasi in-entertain niya ng in-entertain hanggang siya po'y na-fell in love. Ay iba pala yung babae na yun pag ma-in love. Bakit? Hindi na siya nakakatulog. Hanggang dumating ang punto, hindi na siya nakakakain. Hanggang dumating ang panahon, ang babaeng yan ay nasiraan ng bait. Ang ibig sabihin, pag ang tao ay nasiraan ng bait, kukunin ka talaga ng masamang espiritu. Ipoposes ka talaga ng masamang espiritu hanggang dadalhin kanila sa kanilang lugar. Kaya hindi alam ng mga magulang ano ang totoo talaga na nangyayari sa kanya. Kasi ang mga magulang nila malayo, no? Nandoon sa bukid nun. Tinawag ngayon dito. Hanggang yung babae na si Fretzy, hindi na makaka-recognize sa mga magulang. Talagang matatawag po nating luka-luka na talaga siya.
Hindi na marunong mag-upo sa upuan, nadudulas na yung katawan niya. At lagi na lang niyang ginagawa, yung gumagapang na lang siya sa sahig. At tila parang alimango ang kanyang postura. Gumaganon yung kamay niya. Paupuin mo, madudulas na siya upuan. Kaya yun ang problema nila. Hindi na nakakakain, hindi na nakakatulog, hindi na nakakadumi. Yun ang problema. Siguro umakyat yung virus o bakterya sa utak niya, kaya nawalan siya ng bait. Dinala nila doon sa simbahan. Nandoon pa tayo noon sa Matina. Alam niyo, habang kanilang pinapalakad yung pasyente, tumutulo yung laway. Wala sa sarili. Kaya dito natin makikita, by terrible things, God will answer us. Nung ito po ay aming binigyan na ng Word of God. Alam mo, ang Word of God, that is God Himself, and that is Jesus Christ. Yan ang pinakamahalaga sa buhay ng ninuman na nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos. Kaya nga sinasabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us, and that is our Lord Jesus Christ. Binigyan mo na namin ng Word of God ang pamilya. Hanggang sila ay nagsisi, yung kanyang papa na sa bungiro. Sabi ko sa kanya, isurrender niyo po yung mga pagsasabong po ninyo, pagsusugal po ninyo. Isurrender po yung pagsisigarilyo ninyo. Ay mabuti naman yung papa, hindi nagmatigas. Sino namang ama na hindi maawa sa kanyang anak na babae? Na kung yun ay hindi nabigyan ng solusyon, wala. Bagsak doon sa mental hospital pagkatapos kung ano-ano pa ang posibilidad na mangyari sa kanya. So, sinurrender yung manok. Ginawa na lang fried chicken. Chicken joy. Sabi ng kanyang ama, lutuin nyo na yung ano ko dyan, mga manok ko dyan na tinalian ko. Surrender ko na yan sa Panginoon. Tapos yun namang mga buong pamilya nila. Yung nanay, hindi na nagpantalon, palda na. Kasi ano yan karumal-dumal yan sa paningin ng Diyos pag babae sumusuot ng panglalaki. Buong pamilya. Nako, ang huli na lang ang kulang na hindi na surrender. Nagbigay ng revelation ang Diyos. Alam mo sa buhay natin, ang Diyos ang nakakaalam. Ano pa ang kulang natin? Naalala niyo yung tao dito na mayaman, rich young ruler, na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, na nagtatanong, Lord, what I must do that I may enter into the kingdom of heaven? Tinanong siya ni Lord Jesus Christ, do you know the commandments of God? Sabi naman ng young ruler, yes. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength, and with all thy soul, and love thy neighbor as thyself. Sabi naman ni Lord Jesus Christ, good. Isa na lang ang kulang mo. Nakakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Ang saya-saya ng rich young ruler. Pag sabi ni Lord Jesus Christ, ibenta mo ang lahat ng iyong kayamanan at ibigay mo doon sa mga mahihirap. Hindi niya nagawa yun. Malungkot na malungkot. Umalis na malungkot. Samantalang iyong pamilya ni Pretzi, nagbigay ng revelation si Lord Jesus. Isa na lang ang kulang. Pag ito ay inyong isurrender, papagalingin ko ang inyong anak. Yung isa na lang talaga. Kaya nung doon na kami nag-final sa bahay nila, nagbigay na ako ng Word of God for finality to surrender all sins. At yung tinumbok ni Lord Jesus na nakita niya na isa na lang ang kulang. Alam ni Lord Jesus, one by one, ang ating mga kasalanan, kung ito ba'y ating sinurrender,
kung ito ba ay taglay pa natin sa buhay natin at patuloy natin itong ginagawa na kahit ito ay kasalanan, alam ng Diyos yan. Only God knows the entire of our life. Kaya mapalad yung lumalapit sa Panginoon. He will tell you the truth. He will make you clean. Lilinisin ka talaga ng ating Panginoong Diyos to make a full surrender unto Him. So ano po ang nangyari? Final. Yun na. Ang last kasi nilang dapat isurrender, yung sin of idolatry. Kasalanan na pagsasamba ng mga Diyos-Diyosan. Mabuti na lang na paliwanag ng husto sa banal na salita ng Diyos. According to Psalms 115, 1 to 4, ang Diyos natin ay nasa langit. Siya po ay gumagawa ng anumang gusto niyang gawin sa lupa, pwede niyang gawin. Anong gusto niyang gawin sa langit, pwede niyang gawin. Anong gusto niyang gawin sa lupa, pwede niyang gawin. Makapangyarihan siya. Nakakarinig siya, nakakakita siya, nakakalakad. Lahat nandyan. Samantalang ang Diyos ng iba, merong mata, hindi nakakakita, may bibig, hindi naman nakakasalita. Gawa lang sila ng kamay ng tao. Ang tao na ang gumawa ng Diyos, imbis ang Diyos ang gumawa ng tao. Kaya naintindihan nila, ang mananalig sa mga Diyos-Diyusan ay maging katulad din nila. Hindi makakita sa katotohanan, hindi makakarinig sa katotohanan, hindi makakalakad sa katuwiran, hindi makakagawa ng kabutihan sa mata ng Diyos. Yes, ganun po. So anong nangyari? By the power of God, nagkaroon ng tinatawag na diskasyon. Pagtanong ko sa lahat ng pamilya, nagsimula ako dito sa mga magulang. Sabi ko, willing po ba kayo susunod sa kautusan ng Diyos? Itong lahat na ito ay pinagbabawal ng Diyos. Pumayag yung mga magulang, papa at mama. Pumayag yung kapatid, pumayag yung uncle at saka yung auntie na tinirahan nila dyan sa bangkal noon. Pagdating ko doon sa pinaka-lula nila, lula ng pasyente, yun ang matapang. Yun ang talagang naghingi sa akin ng tanong. Sabi niya sa akin, sabi ko, Lola, ano po ang desisyon ninyo? Matapang. Sabi ng Lola, hindi ako magdesisyon kung hindi mo masagot yung dalawa kong tanong. Sabi ko, sige po, Lola, anong tanong niyo? Sabi niya sa akin, sigurado ka ba na gagaling yung apo ko kung isurrender ko itong mga Diyos-Diyusan ko? Sagot ako, sigurado po ako na gagaling yung apo mo at hindi ako ang nangako nito. Ang buhay na Diyos at ang aking Diyos ay hindi nagsisinungaling magpakailan paman. Yung ikalawa niyang tanong, medyo complicated. Sabi niya sa akin, hindi ba tayo susumpain ng Diyos pag ito ay ating sinira o sisirain? Kasi itong mga Diyos-Diyusan ko, lahat ito, sagrado ito. Ito po'y bininitahan ng aming mahal na obispo. Kaya, sagrado ito. Hindi kaya tayo susumpain ng Diyos? Ang sagot ko sa Kanya, kanina po, naghingi ako sa inyo ng Biblia. Signed by the cardinal pa, yung Biblia ninyo. Hindi yan, kundi sarili niyo yung Bible. Pinabuklat ko sa inyo ang mga verses about sa mga idolo na pinagbabawal ito ng Diyos. Inutos yan ng Diyos mismo sa Ten Commandments, huwag kayong gumawa, huwag kayong lumuhod, huwag kayong yumukod sa mga Diyos-Diyusan na yan. Paggawa pa lang masama na.
Lalot na kung ikaw ay yuyuko dyan. Bawal yan. Pinagbawal yan ng Diyos. Ang tanong ko, Lola, ako rin ang magtanong sa iyo. Kung ikaw ang Diyos na nag-utos na pinagbabawal mo yan, susumpain mo ba ang susunod sa iyong utos? Kasi ang tanong mo, baka susumpain tayo ng Diyos. Iutos nga ng Diyos yan na hindi pwede. Susumpain ba niya yung susunod sa utos niya? Kung ikaw daw ang Diyos, Lola, susumpain mo ba yung magsunod sa utos mo? Naku, ang problema, hindi mag-decide si Lola. Naku, confused pa. Alas kong tanong sa kanya, Lola, ganito na lang. Sinong mahal mo? Itong mga Diyos-Diyosan, tiningnan niya Walang espiritu, walang buhay. Sinong ipahigit mo na minamahal mo? Ito yung mga Diyos-Diyosan na walang buhay o itong apo mo na may buhay, may kaluluwa? Pagtingin niya ngayon sa mga Diyos-Diyosan, wala, hindi kumikilos. Puno na ng mga lawa-lawa. Wala. Alikabok, ang kapal na. Kasi hindi na nga napapansin. Anong nangyari? Pagtingin niya ngayon sa apo niya, humihinga. Buhay. Nag-decide ngayon si Lola. Sige, kuha na kayo ng sako. Isosurrender ko na lahat. Alam niyo po, pag-surrender niya lahat, yung apo niya natauhan. For the first time, nagsabi ang apo niya, anong nangyari dito? Bakit maraming tao? Nagtaka kami lahat, nagsalita ng maayos. Ay kagad-agad tinanong ko, anong pangalan mo? Pretsi. Anong birthday mo? Ganito-ganito. Nagtanong ako, tama yung birthday niya na sinagot. Tama naman. Ito, sino ito? Si Papa. Nakakilala na. Ito, si Mama. Ito, si kapatid. Ito, si Uncle. Ito, si Auntie. Yan, si Lola. Ay, nako. Maniwala kayo, nagyagpusan silang lahat by the grace of God. Nagyakapan sila. Ngayon, married na siya. May mga anak na. May trabaho na rin. Di ba? God calls her to approach God. So mapalad siya. Praise the Lord. Kaya ganun po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sasagutin ka talaga ng Diyos by terrible things. Basahin po ang Psalm 66 verse 3. Praise the Lord. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Praise the Lord. Yan. Naalaala niyo yung isang Chinese dito sa Davao. Isang kapatid ng may-ari ng malaking mga tindahan dito. Yung Pelcris, yung warehouse, convenience store. Marami yan. Yung kanilang eldest brother, isang principal, isang direktor ng Chinese school. Sapagkat napaka-bright na tao na ito at napaka-bait. Saan siya naging direktor at principal sa isang Chinese school? Doon po sa Butuan City, yung tinatawag nilang Timber City School, whatever. Basta yun. Habang siya po ay nandoon sa kanyang dormitory sa second floor ng building ng Chinese school, habang nagluluto po siya, pumutok yung kanyang ginagamit na stove, electric stove, pumutok. Dahil sa pagputok na yon, umatras siya ng biglaan. Hindi niya na-notice merong door jamb sa likod niya ng CR. Napalo yung ulo niya. Nakulap siya. Dinala siya dito sa Davao kasi ang pamilya niya nandito sa Davao. Dinala nila sa Davao Doctors Hospital.
Ilang araw na doon, sigaw ng sigaw, sigaw ng sigaw. Nadidisturbo na yung mga neighboring rooms sa kakasigaw. Kasi ang nangyari, nagkaroon ng blood clot sa brain. Nagreklamo na yung mga pasyente sa management ng Davao Doc. Management ng Davao Doc, we are so much disturbed by that patient, we can no longer have good sleep. Sigaw ng sigaw eh. Ngayon, gamot ng gamot, gamot ng gamot, hindi natunaw yung blood clot. At ang final nilang suggestion, skull operation. Lalagariin yung skull mo, buksan, hanapin yung blood clot sa brain, yun ang kukunin. Ang tanong ng pamilya, Doc, can you give us guarantee? Ayaw magbigay ang hospital ng guarantee kasi makukulong talaga sila pag may mangyari kung sakaling palpak. Sabi ng pamilya, ay ayaw pala ninyong magbigay ng guarantee, nagsasuggest kayo ng ganyan, hindi pala sigurado. Ay, i-withdraw na lang namin itong pasyente namin, iuwi na lang namin sa bahay ito. Ilang araw na kami dito. Parang 27 days na ba yun? Yun. Inuwi. Nag-announce sila. Lahat ng marunong maggamot, welcome kayo sa amin. Paggalingin nyo yung aming. Siyempre, capable sila. Pag sinabing lahat ng marunong maggamot, kahit presyuhan nyo yan ng ilang milyon, kaya nilang bumayad. Basta magagaling lang. Daming pumunta. Merong espiritista, merong albularyo, merong lahat na mga religious, kahit anong religious, o kahit anong religion, nandyan na. I was the last time that was invited kasi I was in Malaysia at that time. Nung pagdating ko dito, sabi ng membro ko na Chinese din, Pastor Chit, may naghihintay sa iyo na matanda na Chinese. Gusto ng pamilya mag-request ng prayer sa iyo. Sabi ko, sige po, sabihin nyo na nandito na po ako. Pag sabi ngayon doon, nagsabi ang pamilya, maghintay lang siya kasi marami pang naka-line up na healing session. Sabi ko sa isip ko, sana, di na yan makarating sa akin, gagaling na yan sa kanila para masolve na yung problema nila. Nako, maya-maya tumawag na, ako na naman daw. Sabi ko, hindi pa pala gumaling. Alam niyo po, pagpunta ko doon, kasi matanda na yun si Mr. Yap Iping. Nasa almost 80 years old. Diyan natin makikita that God is not the God of the young only, but God is the God of all ages. Minsan kasi ang mga tao, matanda na hindi na yung gagaling. No. Walang pinipili ang Diyos, matanda o bata. So, pagdating ko doon sa kwarto, kinausap ko si Mr. Yap Iping. Sabi ko, how are you, Mr. Yap Iping? Alam niyo ang sagot niya sa akin? Can you pray to your God that He will take my life? Other countries, mercy killing is granted. Please pray to your God that He will take my life. Yung pala gusto na niyang mamatay. Kaya lagi siyang nag-attempt ng suicide. Tumatalon siya sa higaan kasi ayaw na niyang mabuhay. In-explain niya sa akin, what is the use of my life? I cannot sleep. I cannot eat because I'm going to vomit. I cannot make water. Hindi siya makaihi. I cannot move. Hindi makadumi. I cannot stand. I cannot walk. It's useless. Sabi ko sa kanya. Ayun man leading ni Jesus sa akin. I did not come to kill, but to heal in the name of my God. Nagalit sa akin yung matanda kasi hindi ko sinunod yung request niya. Sinigawan ako niya ng malakas. Gumanon siya. Tinuro ko siya. Sabi ko, I know you are no longer Mr. Yap Iping. Ikaw na nagsasalita, hindi na ikaw si Mr. Yap Iping. You, Satan, that would like to kill this old man,
Get out from his body. Nirebuke ko ng malakas. Medyo gumanda-ganda yung pakiramdam niya. Kaso kinabukasan, tinawagan na naman ako. Another na naman, attack ng masamang espiritu. Hanggang to make short the story, kinas out namin yung mga evil spirits na pinakita sa pangitain doon sa Butuan City. Pumunta kami doon sa dormitory niya. Merong 20 ka masamang espiritu. At kasama pa yung hari-hari nila. Kinas out namin yun. Yung isa nakatalon dito sa Davao. Kaya yun na lang ang hinabol namin. Doon pa pumunta sa tangstand ng building na tinitirahan nila, 4th floor sa Lapu-Lapu Street. Kinas out. After was cast out, prayhan siya. Praise the Lord. Para lang nagdahilan. Nakakain na, nakadumi na, nakaihi na, makatayo na, makalakad na. Hanggang normal na siya. Nag-celebrate na ng birthday, ng 80th birthday anniversary sa Grand Mensing Hotel. At pumupunta na sa simbahan, Mr. and Mrs. Praise the Lord! O, tingnan mo yan. By terrible things, blessed are those which causeth to approach God. Mapalad. Kaya blessing in disguise. Sabihin ko po sa inyo, napakapalad po ang tao na pinipili ng Diyos na dahil anumang mga problema, sakit, or whatever man, nag-approach ka sa Panginoon, terrible things ang tatanggapin mo. Ano pa? Nag-crusade ako doon sa isang tribal area. Bundok na masyado. Tinatawag nila yung Arakan. At ang pangalan ng kanilang lugar is Katindo. After na ako nagkrusada, merong lumapit. Pastor, pwede bang prayhan yung kabayo na nagkasakit, na hindi na makalakad? Sa isip ko, wala namang faith yung kabayo. Pero sumagi sa isip ko, sabi ko, malay ko ba kung ang may-ari maniwala? Wala namang imposible sa Diyos eh. If thou canst only believe, all things are possible. Sinabihan ko, sabihin mo yung may-ari, kung maniwala siya sa kapangyarihan ng Diyos, pagalingin ng Diyos yung kabayo niya sa prayer. Balik na naman yung mensahero. Bumalik sa akin. Pastor, maniwala ang may-ari. Pinuntahan namin. Pagpunta namin, akala ko nandoon lang sa likod ng bahay ang kabayo. Dinala na pala nila doon sa open space, sa isang basketball court. Ang dami na palang mga tao doon na nakapalibot. Kasi narinig nila, lumabas sa bibig ng may-ari, ikaw kabayo ko, ilang araw ka nang hindi makatayo, ilang araw ka nang hindi makalakad. Sorry na lang, kung hindi ka talaga gagaling, kakatayin ka na lang namin. Ipamigay ko na lang yung laman mo sa mga kapitbahay ko dito. Nung narinig ng mga kapitbahay na iihawin yung kabayo, nag-umpukan yung mga tao doon, naghihintay kailan ihawin. Pagdating ko doon, kaya pala ang daming tao. Sabi ko, open pala ito? Hindi pala ito private. Public pala. Sabi ko, Lord, wag mo naman akong pahiyaan. Bilang lingkod ng Diyos, lingkod ninyo, let thy name be magnified in this moment. Nag-preach ako ng Word of God para ako nagkrusada. Bigay ako ng Word of God. With God, nothing is impossible. God is the God of all flesh and there is nothing too hard for Him. Basta maniwala lang kayo, magpakumbaba, magsisi kayo para walang hadlang sa dalangin. Pagkatapos kong nag-preach, sabi ko, repent kayong lahat, magsisi lahat, lalo't na may-ari. Yun. Inanoint ko ng blessed oil yung forehead ng kabayo. Pinarihan ko habang nakahiga yung kabayo. Hindi na makatayo ilang araw. Ikaw kabayo, dahil sa may-ari na binigyan ng Diyos ng karapatan na mag-alaga sa iyo at maggamit sa iyo, na si Ma'am Gina, na amo mo, dahil sa faith niya, gagaling ka sa pangalan ng ating buhay na Diyos na gumawa sa iyo.
Ikaw ang kabayo, ikagaling ka. In Jesus' name, you'll be healed. Alam niyo po ano pong nangyari? Nakita ko talaga actual with my two naked eyes. Right away, miraculously, yung kabayo na nakahiga, parang nagbibisiklita. Gumaganon yung ano niya, kamay o paa. Maya-maya, pilit siyang lumuhod sa harap. Maya-maya, pilit yung likod niya ay nagposisyon na magtayo. Maya-maya, pilit siyang tumayo ng sarili na parang lasing. Maya-maya, lumakad siya ng parang lasing nga eh. Tapos hanggang tumuwid yung lakad niya. Nung nakalakad na siya ng matuwid, yung mga tao na nakakita, ang saya-saya, lalot na yung may-ari. Tinanong ko, after how many days, bumalik na talaga sa normal yung lakas ng kabayo, ginamit na naman nila pangkargada doon sa bundok. So, mapalad ang tao na God calls you to approach God because by terrible things, He will answer you. Praise the Lord. Last verse, ano pang sinabi dyan? Isaiah 37:36. Praise the Lord. Then the angel of the Lord went forth and smote in the camp of the Assyrians 180,500. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. Yes. Isa itong pangyayari sa isang hari, no? Na anak ng Diyos, si King Hezekiah, na sila po ay gigirahin ng malaking kasundaluhan ng Assyrian soldiers. Led by King Sennacherib. Mayabang si King Sennacherib dahil wala daw bansa na kanyang genera na nanaig sa kanya. Isa rin daw yung Israel ang kanyang gigirahin. Kaya anong nangyari? Nagpadala lang ang Diyos ng isang anghel. Ubos lahat sundalo niya. Ilan? 3? 5? Hindi. 100? Hindi. 1,000? Hindi. 185,000 Assyrian soldiers. All of them become corpse. Puro patay na lahat. So, isang angel lang yan. Meron nag-request po sa akin. Galing pa sa California, yung pasyente. Hindi California. Ang request galing sa California sa uncle niya, pero ang pasyente galing sa Marshall Island. 5 years possessed ng masamang espiritu. Babae, Pilipina, nakapagpangasawa ng Marshallist, taga Marshall Island. Alam mo ang ginagawa ng masamang espiritu sa kanya? Minsan lumalabas yung 3 sais dito sa dibdib. Nag-i-imbose. Binidyuhan ng husband. Tapos yung husband niya, maririnig niya yung tinig ng demonyo. Sabihin ng Satanas sa kanya, kill her, patayin mo yung asawa mo, patayin mo yung asawa mo. Mabuti na lang yung husband niya, mas higit yung pag-ibig niya sa misis niya, kaya hindi niya kayang patayin. Hindi siya na-deceive. Tapos minsan, drawingan yung katawan ng kanyang misis, magdugo-dugo yan. Pero mag-drawing ng bahay, mag-drawing ng moon, mag-drawing ng sun. Tapos yung buong katawan ng babae, puro yan mga gas-gas. Dumudugo yan ang pusa na wala naman taong nag-i-scratch, wala naman. Buong katawan yan, likod, harap. Ang pinakita niya lang sa akin yung likod, siyempre masilan yung katawan ng babae. Tapos yung dito, puro gas-gas yan. Sobra talaga. Yun. Alam niyo po, ang nag-possess sa kanya, 2. Black dragon. At ang isa, scorpion. Yun yung nag-i-scratch sa kanyang katawan. Kaya nagbigay na ako ng Word of God mismo sa hotel sa Makati. Doon sila nag-check-in. Doon ako nagbigay ng Word of God. Habang nagbibigay ako ng Word of God, grabe ang kilos ng masamang espiritu. Pero we are protected by God.
Di sila sa atin. Alam niyo yung pag-cast out ko, merong isang red dragon galing sa air. Kaya nga sabi diyan, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness in high places, galing sa high places. Gustong mag-reinforce sa black dragon para kami ay taluhin. Kung meron siyang reinforcement, meron din tayong reinforcement. Saan galing? Sa langit. Nagpadala ang Diyos ng anghel. Nagsakay ng kabayo. Hinabol nag-away sila in the middle of the air yung red dragon tsaka yung angel. Natalo niya yung red dragon. Ako naman, I fought against the black dragon. Habulan kami doon sa hotel. Hanggang na-cast out siya, na-delivered. Pati yung scorpion. Na normal yung babae. By the grace of God. Kaya, nalutas yung problema nila. See? So, ibig sabihin yan, kung hindi natin kaya dito, merong angel ang Diyos na ibibigay just to make you victorious against our enemies. Kaya napakadakila ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Nagpapasalamat sila sa Panginoong Diyos. Ngayon, parang 3 na ata ang anak. Pangalan niya si Mitz, no? Sa Marshall Island. Kaya, ganun. So, sa buhay natin, huwag nating maliitin ang ating nilapitan na buhay ng Diyos. May kakayahan siya. May kapangyarihan siya magsagot ng ating ilalapit dyan sa Kanya. Basta huwag lang kayong mag-alinlangan, huwag nyo lang pakinggan yung mga sulsul ng masamang espiritu, pagtibayin mo yung iyong pananalig, pananampalataya, at maglinis ka sa sarili mo para walang hadlang. Ang Word of God ang makalinis sa atin. Kaya every time makinig kayo ng Word of God, masusuri nyo yung puso ninyo sa Word of God. Magpakumaba lang, magsisi lang. Yung kapangyarihan ng Diyos, sadya yang kikilo sa buhay ninyo. Sasagutin ng Diyos yung ating mga dalangin. Praise the Lord! So, to God be the glory. At least, God is really faithful to His good promises. Blessed are those who are being chosen to approach God. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Magsidalangin po tayo. Hallelujah. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Ama ko sa langit, Panginoong Hesukristo. Tunay at totoo. You are the same yesterday, today, and forever. Patuloy po kayo, Lord Jesus, sa pagtawag ng marami pang mga tao sa mundong ito to approach unto Thee. And help them, O Lord, to have faith 100%, not 99.9%. Kaya dalangin ko po sa inyo, patuloy niyo pong ibigay ang inyong mga banal na salita according to the work of your Holy Spirit, so that everyone might put their faith in Thee, not in man. Kaya dalangin ko po, patuloy po kayo, you are forever. Your mercy and your compassion shall be unto all generations, even to 1,000 generations. Kaya continue, Lord Jesus, to bless the people of the world. Give them a chance to listen to your precious words, para sa ganon, ang bawat isa will be saved. For your word says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But how can they call? In Him, in whom they have not believed. And how can they believe in whom they have not heard? And how can they hear except there is a preacher? And how can a preacher preach except he is sent by God? And you are sending, O Lord, your servants to this world to preach your gospel. Yeah. Maraming salamat. Continue, Lord, to be with us in thine own mighty way. Preserve us for your great name's sake, for your honor and your glory. Patuloy niyo po, Lord Jesus, bigyan ng katagumpayan ang inyong mga anak, yung
magsa-swab test. Bigyan niyo po, Lord Jesus, ng negative result sa buhay ni Brother Bong Bungay, sa buhay po ni Sister Marisa Gonzales Montañez, na negative po ang resulta ng kanilang swab test. At yung lahat ng may mga kasalukuyan pang nakikipag-battle sa mga sakit nila, patuloy niyo po silang bigyan ng katagumpayan, kahit naman sa buhay po ni Sister Vicky Gonzales, kahit naman sa husband ni Sister V. Mendoza na nasa Amerika. At patuloy pa po kayo, Lord Jesus, sa pagpagaling, kahit naman sa buhay ni Pastora Pasing. Patuloy niyo po siyang i-sustain, i-preserve, at i-bless at pagalingin. At kahit naman ang lahat ng inyong mga anak, Sister Baby Mandagyo, yung kanyang dibdib, patuloy niyo pong pagalingin ang sugat. Kahit naman sa buhay ni Sister Iliha Julian, patuloy niyo po siyang bigyan ng malusog na pangangatawan, lahat ng mga arthritis, pagalingin niyo po. High Kriya, ito po ay maging normal. Kaya Lord Jesus, continue to bless every one of your people for your great name's sake, for your honor and your glory. Marami pong salamat. You bless everyone this morning, dito man sa Pilipinas at sa labas man ng bansa, saan man naroroon ang inyong mga anak. Thank you for all these things. As what you have said, call unto me, and I will answer thee and show you great and mighty things which thou knowest not. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Bless the Lord.